Arencio couldn't get it to fall. Benny Cheng sumilekta pa ng tira niya, wala. Pero sa kanya pa rin napunta ang bola, pabalik. Going to Henry James, one fake, lipat si Jackson, 3-point shot ni James, yes! Oo, sa pagkakataon yun, talagang kinasinta ng maiga ni Henry James. Papas break! Wala, para nano si Jackson, mintis na naman. San Miguel, kasali na naman ang mga fans. Oh! Yes! Big shot! Ang hirap nun, si EJ File, one of the heroes of Ginebra San Miguel sa larong ito. Na sila. Oh, imported nga lamang si James sa pistolero. Samantala, James na naman! Para sa Ginebra! Oo, kumbaga siya yung Smith and Wesson. Dito sa second, the pass inside, telegraph, meron na ako ni Boyet. Asek, tumira siya ng 3 na naman! Oo, binabawi yan ng mga taga Santa Lucia. Kung nagising na ang 3-point shooting nyo, mas gising yung sa amin. Against Lactin, baseline move by Espino, yes! Ginamit pa yung katawan para protektahan yung bola. Pag binabati ni Henry James ang mga fans ng Ginebra San Miguel sa television, third quarter na, kaya ito yung unang-unang nahulog na tres ni Henry James sa laro. Tama ka. At actually, isang 3-point bomb lang ang napakawala ng Ginebra nung first half, Randy. Yung 7 season pa ang tumira nun. Kaya maraming babawain itong si James na scoreless actually nung first quarter. At tatapos yung first half, ang na-score niya lamang 4 points. Gustong mag-back-to-back, hindi nakaabot ang Ginebra sa 3-point country. And last touch, tignan natin ang silbato ni referee Varela. Bola po ng Ginebra. At dito po sa posisimula ng third quarter, may mga maliliit na, hindi mo maliliit, may kwento tayo, Radot, may numero sa first half. Samantala yung sigaw nun, Henry James, ha? Oo, at sunod-sunod na yung go signal ay binigay sa kanilang import. Talagang mina-maximize na niya. Pero rebounding nung first half, umabor sa Santa Lucia, 22-15. Kaya naman, ang laki ng nilamang ng Santa Lucia. Pero dito, mukhang mayroon ng Ginebra sa simula third quarter. Francisco, bumawi naman. First time lamang ito pinasok ni Coach Adonis Chero dito sa third quarter. Pero kilala natin, kamador din yan mula sa labas. At actually, ito ang unang tinawagan ng pistolero. Si James, pistolero na rin ang tawag. Magkabarilan na sila. Oo, imported nga lamang si James sa pistolero. Samantala, James na naman! Para sa Ginebra! Oo, kumbaga siya yung Smith and Wesson. Samantala itong si Francisco, teka. teka. Yeah. 10 minutes and 17. James fouling Chris Jackson sa instance na yan. Still a 20-point lead, Randy. Malaki kasi yung pinakawala nitong mga taga Santa Lucia nung first half of play. The biggest was actually at 24. Yun ang ating halftime score, 65-41. Kaya naman, kailangan maghigpit na ng tornilyo ng Ginebra dito pa lang sa third quarter. At pinapakita nila, ito yung intensity ng laro namin. Kung wala yan kanina sa first half, ibabalik ng Ginebra dito sa second. The pass inside, telegraph, meron na ako ni Boyet. Asek, tumira siya ng 3 na naman! Oo, binabawi yan ng mga taga Santa Lucia. Kung nagising na ang 3-point shooting nyo, mas gising yung sa amin. Sabi ng mga taga Santa Lucia, who actually was 100% from the 3-point area nung first half. 3 out of 3 ang mga taga Santa Lucia ng first half. Dalawa doon, galing kay Chris Jackson. At dito, ganun pa rin. Perfect pa rin sila. Meanwhile, Hodges called for his third foul against Marlo Aquino. First team foul for Santa Lucia. 23-point advantage for Santa Lucia. James, this time it wouldn't fall. Locsin, tinapikan ni Hodges na agawan pa ng bola. Yung import ng Santa Lucia natuto doon sa local ng Santa ni Lucia. Jackson, Mabilis na rin ang mga kamay at kahit malalaki ang kanilang kalaban, nakakauna sila. Boyet Fernandez, Espino and Locsin battling for position. Hindi mailugay ni Fernandez. Ito, napunta na kay Espino against Locsin. Baseline move by Espino, yes! Ginamit pa yung katawan para protektahan yung bola. Tapos yung one-hander niya, talagang walang magagawa si Noli Locsin doon. Buti nga walang foul na ibinigay. 73-48. 25 na ito, Randy. O, ito yung pinakamalaki. Kanina sabi mo, 24. Ngayon, 25 ng Santa Lucia. James, 3-point shot. Rimmed out. Well, dalawa na magkasunod dyan na namimitis na. Kailangan mag-isip-isip itong magpasa. Hindi naman lahat yan siguradong papasok.
Tsaka parang nagmamadaling makahabol kagad, impact shot kagad. 8:48, a lot of basketball ahead of us. Mamaya po ang first game ng Shell at Alaska para sa kampyonato ng Governor's Cup. Hodges escaping James and 2 more points for Santa Lucia. Now it's 27 points. At ibig sabihin lang, hindi nagulat ang Santa Lucia doon sa maraming puntos na pinakulan ni James. Ngayon, matyaga sila, lumaki pa ang lamang. Oh, nag-aalahoy na tira si Aquino, wala pa rin. At this time, may foul na naitawag. 2 free throws para kay Marlo Aquino. It will be against James Hodges. Well, para kay James Hodges, pang-apat na ito. Action sa ilalim. Mula sa likuran, humabol si Hodges. Matatawagan talaga siya. At kailangan palitan kaagad dito. Coach Adonis Sierra, tinapi kaagad kung si Gamboa. Mukhang ang Santa Lucia ngayon mag-all Filipino. Sa bagay, may luxury naman sila dahil ang laki ng kanilang kalamangan. 27 yan. At si Aquino, sablay pa sa kanyang free throw. Oo, at si Hodges ilalabas muna. Mukhang nagulat siya at hindi sanay nilalabas ito. Kung sa States nga naman, nilalabas siya. Dito, nakuha niya na yung ordinary na 48. Pero ngayon, bigla siyang inilabas. Aba, dapat namang ma-realize siya na talagang may ganung mga sitwasyon na kailangan ingatan siya. Marlo Aquino, kakaunti pa ang mga puntos. Only 7 point ngayong gabi. He scored only 9 during the knockout match pero nag-a-average siya ng 16. Pistolero Francisco sa side, wala. Nakuha ng Hinebra ang bola. Ito si Hareño. The first miss actually for Santa Lucia sa 3-point country. Loksin, pisang bangga lang kay Gamboa, libre na. Alis ka dyan. Kailangan malinis yung kalye na dadaanan ko. At ganun nga ang ginawa nitong si Noli Loksin. His first 2 points dito po sa third quarter. Ngayon si Loksin may total ng 7 points. Yes, at nalaman niyo po kanina sa halftime. Itong si Noli Loksin, ang favorite player po ni Van Dolph. Espino. Lamang ang Santa Lucia ng 24, 75-51. Boyat going to Espino. Bangga minsan kay Aquino. Foul si Marlo. At sayang yon, only 1 second remaining sa shot clock ng mga taga Santa Lucia, Randy. At doon pa pumutok, ika nga ito. Maganda na namang angulo ito. Tatapon yung Gamboa. Solong-solo si Noli. Maganda tong kuhang to, no? Sa hindi yung diretsyong kita mo. So maliwanag, no? Kung ano yung mga pangyayari sa kabilang angulo. Sarana ng bakod ni Aquino itong si Espino sa kanilang bundulan sa ilalim. Fernandez going to Gamboa. He's open for the jumper. Malakas naman. At last touch itong si Dennis Espino. Well, hindi nakaposisyon ng maigi itong si Dennis Espino at binaksaw siya ng maigi itong si Aquino. Pero si Aquino talagang maalat ng mga puntos. Ilalabas na naman siya ni Coach Charlie Jaworski at si EJ File ang papalit sa kanya. 7-footer pero mas aktibo kumpara kay Marlo Aquino dito sa larong ito. Ito si EJ against Gamboa. He's confident he can take Gamboa one-on-one sa may blue paint at tumawag ng foul si referee Chua. Foul itong si Arnold Gamboa. Una pa lang ito para kay Arnold Gamboa na nung first half of play talagang maraming gera silang pinagdaan to si Marlo Aquino. Nagbigayan pa nga ng konti. Ito EJ File, isa pa raw. Okay, para sa Hinebra. Well, talagang walang magagawa sa pataasan itong si Arnold Gamboa. Makakaagaw pa si Vince Season. 1-on-4. Sumugal ang Santa Lucia. Loksin rejected na agaw pa. Good play there by Francisco and Chris Jackson. Defense versus defense sa transition ng dalawang koponan. 3-point shot na naman. Wala. Namimintis na mga tira sa labas ng Santa Lucia. Well, Espino, hindi nakita si Gamboa na libre sa ilalim. At reset na naman ng Santa Lucia. At ito, tabagit mo nga na dalawang sablay ng Santa Lucia sa labas. Ito si James, ganun din. Dalawang sablay na rin sa 3-point country. 6-28. Action picking up here in the third quarter. Francisco. Momentarily open, knocking it in. Binulaga niya ang depensa sa loob ng mga taga-Hinebra. Tatlo nga yung sumalubong sa kanya. Pero kumurap itong mga ito. Hindi si Francisco, luwag na luwag siya. Doon sa kanyang 2 points. 77-53, 24 ito for Santa Lucia Realty. Here is File working his way against Gamboa. That's illegal D. Against Santa Lucia, it's against Dennis Espino. Well, talagang nag-aabang ng double team itong si Dennis Espino. Na-realize niya, hindi kaya ni Arnold Gamboa one-on-one si EJ File na hinahanap na ng opensa ng Hinebra San Miguel ngayon dahil may confidence siya. Plus, marami na siyang na-execute niya. Ika nga yung kanyang play na ibinibigay sa kanya ng coaching staff. Ito, sa kanya na naman. Block and foul si EJ File. Doon sa dumouble team na si Dennis Espino. Well, that was a good block by Dennis Espino sa itaas. Pero makikita mo,
May Sasabit contact siya. ito. Oh, Ayan. ayun, sa may bewang. Ano? Oo. Yun yung body check ni Dennis Espino. Meron po tayong timeout. Well, mamaya po, pagkatapos ng Game 1 ng Shell at Alaska sa MVTV ay mapapanood nyo yung On the Road with After Image to Angeles, Pampanga. So, sa MVTV po ang After Image sa may Pampanga, Angeles, Pampanga. Well, one of the more popular bands yung After Image, Randy. Kaya abangan nyo po yan pagkatapos yung action dito sa PBA. Tugtugan naman. Tugtugan naman. Oo, pero ito maganda ang tinutugtog nitong si EJ File. Last sa free throw line ay pasok na yung free throw 77-54, but still a 23-point lead para sa Santa Lucia Realty. At ang mga taga-Ginebra still waiting for that kick. Yung kanilang mga puntos mula sa labas, unti-unti nilang nakukuha pero mabilis ding nawala ito. Kailangan nilang hanapin yung option sa ilalim. Mas mabilis ang mga puntos doon, mas high percentage pa ang mga tira. Third consecutive miss para sa Santa Lucia sa 3-point country. Harencio couldn't get it to fall. Benny Cheng sumilekta pa ng tira niya, wala. Pero sa kanya pa rin napunta ang bola, pabalik. Going to Henry James, one fake, lipat si Jackson, 3-point shot ni James. Yeah! Oo, sa pagkakataon yun, talagang kinasinta ng maiga ni Henry James. Papas break! Wala, para na si Jackson, mintis na naman. Santa Lucia in trouble dun sa puntong yon. Ito si Henry James. Tignan natin. Bobomba na naman. Binigay kay Harencio. 20 ang lamang po ng Santa Lucia. Here is Henry James. Natapikan ni Jackson. Nakuha ni Harencio bola. Ginulo si Harencio. Merong foul itong si Francisco. Si Boyd Francisco will be charged with a foul. Sumunod dito mula sa likod. Pag sa likod ka sumusunod, talagang tatamaan mo yung braso ng aagawan mo. Pero biglang dumikit ang depensa ng Santa Lucia dito kay Henry James dahil ginising niya mga fans ng Ginebra San Miguel with his 3-point bomb. At magandang panggising yan para sa Ginebra San Miguel. Kasali na naman ang mga fans. Yes! Big shot! Ang hirap nun, si EJ File, one of the heroes of Ginebra San Miguel sa larong ito. Kung yung big scorer sa kanilang kupunan, hindi makakita ng basket. Si EJ File, sa tanggad niya, ang daling makakita. One-hander pa ito. Alam mo, kapit-kapit na siya ni Falca Santos o ni Gomboa sa may ilalim. Pero nandun pa rin, may reverse pa rin itong si EJ at may bonus pa. Sa haba ng kamay, talagang kayang abutin yung reverse pa. Kinuha nitong si EJ File. There is Noynoy. Nagmadali, looking for the whistle, or waiting for the whistle. Walang dumating para sa kanya. 77-59 in favor of Santa Lucia. Time to 4 minutes and 41 in the third quarter. Well, iba talaga ang epekto ng mga fans. Sumisigaw for your team. Yung mga kalaban mo, naapektuhan na rin. Cheng will score his first 2 points. And Ginebra is alive here in the third. Lamang po ang Santa Lucia ng 16. Kami po ni Rado ay magbabalik. Another chance for Ginebra San Miguel. Here is Vince. He's on. Takpa and completing a 15-2 attack ng Ginebra San Miguel. Dito po sa ating third quarter of play. Yung kaninang mighty 27-point lead. Ngayon, Randy, only a 14-point lead. And that's shaky at this point para sa Ginebra San Miguel. Well, pinasimulan niya ni Henry James. Nakahawa na ito sa locals. Pero si Andy de Guzman gusto niyang buhusan ng malamig na tubig. Itong rally ng mga taga-Ginebra. Mukhang may dalang pitchel itong si Andy de Guzman. At naibsan ng konti yung panghihina nitong Santa Lucia. They're up by 16, 79-63. Santa Lucia forced to play all Filipino because of the team fouls of Hodges. Benny Cheng for the reverse for Ginebra. 4 points para kay Benny Cheng. Lahat dito sa third quarter. At ang buhay na buhay ang mga taga-Ginebra San Miguel. Ang bad news dito for Santa Lucia, kasali na naman yung mga fans. Talagang nabuhay dito sa third quarter. Foul on Pido Harencio. Blocking foul against Pido. That's number 1. And that's up next. Unang pagtutuos. Alaska versus Shell. Samahan niyo po dyan si Sev Sarmenta at si Andy Howe. Pagkatapos lamang ng laro nitong Ginebra at saka Santa Lucia. That's Shell versus Alaska. Unang pagtutuos. Well, come to think of it, yung dalawang ko po na nasa finals, dalawa sa pinakamaliliit na import, Randy. Sa isang conference ang matataas yung import, yung dalawa yung pinakamaliit nasa finals. Well, deliberate foul called against Pido Harencio. Tignan natin muli yan. Binigyan ng bewang. He will be given a warning. At kailangan magpahinga ito ng 3 minuto. 3 basketball minutes. After that foul, plus 2 free throws and ball possession para sa kupunan ng Santa Lucia. Somehow, malaking pagkakataon ito para sa kanila.
4 na puntos ang pagkakataon dito para sa kanila dahil ito unti-unti nang kinakain ng rally ng Ginebra ang kanilang itinamba kanina. Esplana, former Rookie of the Year, when he was still playing for Presto. As Marlo Aquino riding the bench. Ano pala itsura ni Marlo pag wala yung salamin, no? Side view. Oo. But, Kasi nasanay na kasi tayo ng may gaggle siya sa loob eh. so hindi kompleto ang Twin Towers ni Coach Sonny Jaworski ngayon. Si EJ Pyle lamang ang nagbibigay ng malalaking numero. Samantalang si Noli Locsin ay nakaupo din. Makikita niya, nasa likuran siya ni Coach Sonny Jaworski. So si EJ Pyle mag-isa kasama nitong si Henry James ang nagpapaapoy sa rally ng Ginebra ngayon. Yes, at, Vince Season kanina pa yan. Very active itong si Vince Season. Still maintaining that energy level dito sa puntong ito ng laro. 3 minutes and 12 seconds. Santa Lucia, 16 points ang lamang nila. Esplana, dinaanan si Gayoso, natapal at tingnan natin, last touch itong si Noynoy Falcas Santos. Balik bola para sa Ginebra. Well, we were mentioning kanina, Randy, kahit tumambak ang Santa Lucia, this is a high-scoring ball game at sa padamihan nag-i-score, lamang ang Ginebra dyan. Maganda yung tapik, tatama pa kay Noynoy Falcas Santos. So, bola ng Ginebra San Miguel na unti-unti nang gumagana yung mga shooters nila. Eto, si Gayoso, nakanakaw pa ng isa sa ilalim. Maganda yung pasahan nila. Itong si EJ File, certainly, ang sabi mo nga kanina eh, kahit nag-iisa yung posting yan eh, mukhang live wire ang laman itong si EJ File ngayon. 14 points. Ito yung pinakamalapit na halos abutin ng Ginebra dito sa traveling at okay. Anthony Guzman. At nararamdaman na ng mga taga Santa Lucia yung depensa ng Ginebra San Miguel. Kaninang first half, tanging Santa Lucia lamang nagbibigay ng depensa. Ang Ginebra hindi makita yung laro. Pero now, finally catching up is Ginebra San Miguel. At itong mga taga Santa Lucia ang kailangang mag-iba ng disenyo ng kanilang mga play or gamble na ipasok na ulit itong si Hodges. Offensive foul on Vince Season and number 2 on Vince Season. Well, ito nga yung darker side sa laro ngayon ni Vince Season. Nakakadami siya ng mga puntos pero nanggigigil naman siya. Kanina, luwag na layup namintis niya. Ngayon naman, offensive foul ang itatawag sa kanya. So it could be a turnover kung saan ang dami ng Ginebra, konti lang for Santa Lucia. Esplana gets a pick. He won't knock the shot. EJ File. Tatlo yung kalaban, siya pa rin nakakuha. Talagang dominasyon po ni EJ File ang rebounding dito sa third quarter. Season will take it from 3-point land! Well, ito yung binabanggit natin for Vince Season. Siya pa rin ang nangunguna sa scoring for Ginebra San Miguel. At nakakadalawang 3-point bomb na ito. 81-70 o 11 na. This is the closest na nakuha ng Ginebra matapos silang matambakan. Ng 27 in the same quarter. Dito po sa third quarter. Anthony Guzman against Vince Season. He will lose the leather but there's a foul against Vince Season. At Vince Season will be charged with the third personal foul. Yung kaliwang Nakalabas. tihod ni Vince Season. Malinaw daw sa taas. Ayan, nakataas yung kanyang kamay. Hindi nga naman gumagalaw, pero yung kanyang tuhod nangangalikot. Yung tuhod niyang may bendang itim. Kita po yun. Esplana, double teamed on him. A minute and a half here in the third. And illegal D against Ginebra San Miguel. That's the first infraction against Ginebra. Warning pa lang ito para sa Ginebra San Miguel. Well, you were mentioning, Randy, kanina na 27 points ang pinakamataas na itinala ng Santa Lucia. Pero after that, abay, 6 na puntos na lang ang kanilang na-score. Samantalang ang mga taga Ginebra San Miguel ay nakapagtala na ng 22 puntos matapos silang tambakan nun. So it was a 22-6 attack. Patuloy pa rin dito sa third quarter. And the pressure is on Santa Lucia. Falcas Santos, difficult shot. Anthony Guzman, wala. Falcas Santos, one more try for Santa Lucia. Hindi sumuko si Noynoy Falcas Santos doon. Di bali masapal. Nakuha naman ng kakampi niya yung offensive rebound. Kahit namin test, nandun pa rin siya. Hindi pa rin umaalis. At that's patience for you na pinapakita naman po nitong si Noynoy Falcas Santos. 56 seconds, 13 pa rin ang lamang nila. Pero ito, madikit na ito. Oh, at certainly closer than when we started the second half. Gayoso, almost an impossible shot. EJ File, wala. Noynoy Falcas Santos holding ground dito sa Santa Lucia pagdating sa kanilang defensive rebounds. Ito si Esplana. Esplana met by Gayoso. Looks at the clock. It reads 16 for them and 33 on the shot clock. Esplana, door trap. And Bradley. Good goal. At walang mapasahan si Esplana. Tatlo yung nakapaligid sa kanya. Talagang ginitnaan siya. At si Esplana wala nang makita. Ang lalaki kasi ng humarang sa kanya. Hindi na maipasa. Nakatalo na siya. No choice
kundi ipasa yung bola, pero actually hindi natanggal sa kamay niya dahil talagang dikit na dikit sa kanya yung depensa. Turnover ito, bola ng Ginebra. EJ File and Gamboa fouling EJ File. That would mean 2 free throws. Nullified with slam, ha? Well, talagang not counted yun kahit sumute yung dunk nito si EJ File. Pero he would go to the free throw line. Kapwa nasa penalty na ang dalawang kupunan. And EJ File played a big third quarter. Randy, siya ang actually gumising dito sa kupunan na ito. Si EJ File ay nakakapagtala na ng 12 puntos. 5 dito sa third quarter. Pasok pa yung kanyang bonus free throw. EJ File, actually ang kanyang conference high is 21 points, o career high is at 21 points. Pero nag-average lamang siya ng 5 points dito sa second conference. Ngayon, may 13 na siya. And 2 out of 2 para kay EJ. The lead is more manageable now para sa Ginebra San Miguel. Hindi ko tulad kanina, talagang bundok yung aahunin mo. Eh ngayon kumbaga hindi lang plato. Baka pwede na rin ng konting ahon. Burol. Burol na lang Burol na lang. kampahin mo. Quick turn by Andy. Go. And that'll do it for the third quarter. Santa Lucia, what was once a 27-point lead, down to 11, 83-72 at the end of the third quarter.